Ang peke mo. Ang peke mo. Ang peke mo. Dahil sa paggamit ng pekeng pestisidyo, napeste ang pananim. Lumiit ang kita. Apektado ang kabuhayan ng pamilya. Hindi na kami gagamit ng peke. Umiwas sa pagbili ng pekeng pestisidyo. Gumamit lamang ng produktong aprobado ng Fertilizer and Pesticide Authority. Hallelujah! In this time of global health crisis, the Fertilizer and Pesticide Authority was able to surmount the challenges, accomplish its objectives, and contribute to the realization of one DA reform agenda for the year 2021. FPA made use of this period as an opportunity to modernize its regulatory processes, promote ease of doing business, professionalize its employees, and develop stronger relationships with the stakeholders. The services under FPA are divided into the core services and the support services. The core services include the Fertilizer Regulations Division, Pesticide Regulations Division, Laboratory Services Division, and the Regional Field Units. While the Planning, Management, and Information Division and the Finance and Administrative Division serve as the agency support services. The Fertilizer Regulations Division is responsible for issuing product registrations, licenses, and permits on fertilizer. It also issues the VAT exemption certificate and export certificate. For the year 2021, our division issued a total of 4,341 regulatory documents against the target of 3,509, or an accomplishment of 124%. This include 1,015 product registrations, 1,096 license to operate, 145 third-party authorization, 131 experimental use permit, and 1,954 VAT exemption certificates and other certificates. Another regulatory division is the Pesticide Regulations Division. PRD handles the processing of pesticides product registration, licensing of pesticide handlers, issuance of experimental use permits, and the certificate authorizing importation of pesticide, or CAEP. Pesticide Regulations Division issued 7,743 regulatory documents against the target of 4,135, or a 187% accomplishment. These regulatory documents include 1,136 experimental use permit, 1,459 product registrations, 4,183 certificate authorizing importation of pesticide, 764 licenses, and 201 other certificates. Another division that plays an integral part in the mandate of the agency is the Laboratory Services Division. LSD ensures that the registered fertilizer and pesticide products meet all the requirements. They are responsible for conducting chemical and microbial analysis and quality monitoring, developing laboratory protocols, working procedures, and quality assurance standards for the analytical testing of fertilizer and pesticide products, and providing technical assistance in the development of policy documents on fertilizer and pesticides. For the year 2021, the Laboratory Services Division issued a total of 1,246 regulatory documents. These include 763 fertilizer test results, 397 pesticide test results, and 70 permits to purchase methyl bromide, and 9 PIPs renewal. The last group under the core services is the Regional Field Units. RFUs are tasked to issue licenses to fertilizer and pesticide handlers, register and monitor fertilizer and pesticide warehouses, monitor and inspect establishments, EUP sites, products and handlers, coordinate and partner with stakeholders and other government offices, and conduct information campaigns
and accredited safety dispenser or ASD trainings. The regional field units was able to issue a total of 4,846 regulatory documents, conducted a total of 102,799 visits, issued a total of 347 notice of violations, and 68 stop use, stop move, stop sale orders. We also facilitated a total of 113 ASD trainings and 117 safe and judicious use of fertilizer and pesticide products. The agency will not be able to perform its mandate without the help of the support services, which include the Planning Management and Information Division and the Finance and Administrative Division. The PMID serves as a support division to consolidate all plans from the different divisions, program development, risk assessment, systems improvement coordination, and public information and dissemination. They also facilitate the training and accreditation activities of FPA. For the year 2021, PMID was able to conduct 3 conferences and performance reviews, launch its second season webinar with 7 episodes, replied to 479 inquiries, facilitated 27 FOI data requests, distributed 8,741 IEC materials, published 12 Journal of Activities, 2 FPA newsletters, and 35 press releases. We were also able to update 12 accreditation system databases, enhance 3 existing mobile applications, develop 1 online database for handlers, and 1 online system for accreditation application of safety dispenser. And lastly, for the accreditation activity, our division was able to issue a total of 3,631 accreditation cards and monitored 36 trainings and symposia. Another support service of the agency is the Finance and Administrative Services. FAD is responsible for personnel management, administration and maintenance of facilities and vehicles, and budgeting. It is divided into 4 sections: Human Resource Management, Budget, Accounting, and General Services. For the period, there are 4 trainings conducted by the Finance and Administrative Division, and this includes the orientation and reorientation for the newly appointed and new contract of service personnel, the orientation on Pag-ibig Funds online service, and the employees' compensation. Also, a virtual orientation on the program to institutionalize meritocracy and excellence in the human resource management was conducted to strengthen the agency's level of excellence for good governance and efficient public service. In 2021, the agency hired 13 employees with original appointments and promoted 12 personnel. For the fiscal year 2021, the Fertilizer and Pesticide Authority received a total allotment of 159.8 million. 110.6 million was allotted to personnel services, while the 49.2 million was allotted to maintenance and other operating expenses. The 59.7 million was allocated to general administration and support services, 65.4 million for quality control and inspection, 31.8 million for registration and licensing, and the 2.8 million was allocated for Fortified Organic Fertilizer Development Program. In line with this, the agency has utilized 158.6 million or 99.26% of its total allotment. Moreover, the total income collected for the year was 88.2 million or 116.33% of the program revenue. FPA connected with other agencies and companies to pursue agri-related projects. With ASEAN, FPA hosted a meeting for the harmonization of pesticide MRLs. This shall strengthen the promotion of food safety in the trade of food and agricultural products. The year was also significant for FPA because it was able to elevate its standards of public service. It achieved its ISO 9001:2015 recertification for fertilizer regulation processes,
ISO 9001-2015 for the processes undertaken by the Central Office, and an ISO IEC 17025-2017 accreditation for chemical testing under the Laboratory Services Division. However, this year was likewise challenging because of the rising fertilizer prices. This issue was addressed by FPA head-on. It went into an information campaign mode. Director Roldan made appearances in several media outlets, including the Department of Agriculture's virtual pressers, to explain the current status of the fertilizer market and what the Department of Agriculture and FPA do to alleviate the issue. FPA also kept a watch on domestic and international trends in fertilizer simultaneously, with enhanced monitoring of prices and stock inventory on the ground. To describe this year as challenging would be an understatement. But if there can be a positive take on these difficult times, it is witnessing the strength and determination and hard work of the four pillars of the Philippine fertilizer and pesticide industry: the EPA and its employees, the stakeholders, the academe, and the Filipino farmers. As we look forward, we will surely have difficulties, but it is important that we work together and uphold our commitment to achieve our vision and mandate. It is a continuing challenge for equality and excellence. We therefore would like to call on our partners, our stakeholders, to hold hands together to build a better and more efficient fertilizer and pesticide authority. Keep moving and continue to strive for transformative excellence. Kapamilya. After the huge success of the FPA Webinar Series Season 1 and 2, the Planning Management Information Unit of the Fertilizer and Pesticide Authority is pushing through with its Season 3 with a better and more accessible platform para sa ating mga viewers and stakeholders. Parang ito po yung paraan ng Information Unit to ensure na yung information na binibigay namin sa publiko ay tama, and at the same time, mas nare-reach namin yung mga stakeholders or yung mga clients namin from different areas. Magandang umaga po sa lahat. I am Camille, an Information Officer of the Fertilizer and Pesticide Authority, and I will be your host for this webinar. If may mga kilala po kayo na sa tingin po ninyo ay interested sa ating topics na inihanda, please encourage them to watch and share this video para mas marami po tayong ma-reach na mga stakeholders and clients. So for this Season 3, may inihanda po kami mga topics para po sa inyo, and flash on the screens are the list of topics. For Episode 1, for today's episode, i-discuss po namin yung Fertilizer and Pesticide Authority, yung mandate and functions niya. Dito malalaman natin kung ano yung role ni FPA as a technical regulatory agency, at the same time, ano ba yung mga limitations ni FPA. For our Episode 2, which will be next week, divided po siya into two parts. The first one is the trends in fertilizer prices, kung saan malalaman natin kung magkano ba yung presyo ng abono both in the national and international level. At the same time, malalaman din natin ano ba yung mga reasons kung bakit biglang tumaas yung presyo ng mga abono. That will be on Thursday next week. For part 2 naman, isusubukan natin i-discuss yung tinatawag nating Balanced Fertilization Strategy or BFS. It is an alternative solution na pinopromote ng Department of Agriculture kasama ang Fertilizer and Pesticide Authority para ma-address yung issues tungkol sa mataas na presyo ng abono.
for the third episode, we will try to discuss yung tinatawag nating off-specification fertilizers and pesticides. At the same time, malalaman natin kung yung binibili ba nating abono and pestisidyo ay peke o hindi. Lastly, susubukan din nating intindihan yung mga labels na nakalagay sa ating mga pesticide and sa mga binibili din nating abono. For our fourth episode, we will be discussing one of the regulatory divisions, yung tinatawag nating Fertilizer Regulations Division, yung mga services na meron sila. Nakafocus ito sa product registration and license to operate. So titignan natin dito kung ano ba yung mga requirements and procedures na kailangan natin i-submit para makakuha tayo ng license, at the same time yung mga certificates na meron yung FRD. For our fifth episode, we will be discussing the permit to purchase methyl bromide. Dito malalaman natin ano bang ibig sabihin ng restricted and banned pesticides. And ano ba tong methyl bromide at bakit kailangan nating kumuha ng permit dito sa FPA. So malalaman natin yan on our fifth episode. And of course, for our last episode, susubukan natin i-discuss yung tinatawag nating accreditation services under the management unit, kung saan if you're interested to be an ARCO or Agricultural Responsible Care Officer or CPA or certified pesticide applicator, may it be fumigator or exterminator, and at the same time if you want to be an accredited safety dispenser and researcher, yan, i-discuss po natin yan sa aming huling episode. So yan po yung nakahandang mga activities or episodes para sa ating webinar series season 3. I-live stream po namin ito every Friday 10 a.m. dito po sa ating FPA official page. Pero yung episode 2 po namin is divided into 2 parts as mentioned earlier. Ito yung part 1 next week Thursday and part 2 Friday naman po. So, ayan, if interested kayo, pwede nyo po kami subaybayan sa ating webinar series season 3. And right after this short break, we will be discussing the FPA mandates and functions. Bakit mahalagang malaman ang tamang paggamit ng abono? Malaki ang ginagampanan ng tungkulin ng abono o fertilizer sa masaganang ani. Kinakailangan ito para maparami ang kita sa kabila ng dumaraming populasyon. Dapat isaalang-alang na ang bawat pananim ay may angkop na nutrisyon na kailangan. Ang maling paglagay ng abono ay maaaring magresulta sa mababang kalidad ng ani o pagkasira ng lupa. Sa gabay na ito ay matututunan ang tamang pagsusuri sa uri ng lupa, kinakailangan nitong nutrisyon, tamang paggamit ng abono, tamang pag-imbak ng abono, organikong abono at green manuring, at rekomendasyon abono. Mga dapat gamitin na abono. Ang pagsusuri sa nilalamang sustansya ng lupa ay nakakatulong sa pagtiyak sa klase at dami ng abonong dapat gamitin para sa ating mga pananim. Ang Bureau of Soils and Water Management ay may laboratorio na matatagpuan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Maaari tayong lumapit para sa pagsusuri sa sitwasyon ng ating lupang sakahan. Mahahalagang sustansya ng taglay ng abono para sa halaman. Ang nitroheno, posporo at potassium ang mga pangunahing sangkap ng abono. Nitroheno. Ang nitroheno o nitrogen ay nagbibigay ng berdeng kulay at nagpapabilis sa paglaki ng halaman. Isinaayos din nito ang pisikal at pisyolohikal na bahagi ng halaman at ang proteinang taglay ng mga butil. Posporo. Ang posporo o phosphorus at potassium ay tumutulong sa pagpapalago ng mga ugat upang manatiling matatag ang halaman sa pagkatuyot, pinapadali ang maagang pamumulaklak at paghinog ng bunga, at nagpapatibay sa halaman laban sa sakit. Potassium. Ang potassium ay nagbibigay ng kakayahan sa halaman sa produksyon ng asukal at gawgaw para sa mas marami at mabigat na bunga, tumutulong sa pagbibigay ng berdeng kulay sa halaman at iba't ibang kulay sa bulaklak at prutas. Pinalalakas at pinatitibay rin nito ang sanga at puno ng halaman.
Pag-iimbak ng abono. Itago ang abono sa lugar na hindi nauulanan o nababasa. Huwag hayaang dumikit sa semento ang sako ng abono o sa maruming sahig. Upang iwasan ito, gumamit ng patungang yari sa kahoy. Huwag itabi ang abono sa pestisidyo, gasolina, langis, wax, asupre o anumang bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Paano makakasigurado na kalidad ang mabibiling abono? Ang publiko ay dapat bumili lamang ng fertilizer na rehistrado ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA mula sa mga FPA licensed dealers at distributors. Upang matiyak na hindi peke ang mabibiling abono, dapat sundin ang mga sumusunod. Una, suriing mabuti ang sako ng abono kung may nakalagay na FPA registration number at tignan sa FPA website ang nakasulat na registration number. Ang pagkakasunod ng registration number ay ang sumusunod. Una, ay ang registration number code at sinusundan ito ng product category number, origin o pinanggalingan ng produkto kung ito ba ay local or international. Letra ng uri ng registration kung ito ba ay full or provisional. At ang panghuling 4 na numero ay ang bilang ng produktong nakarehistro sa kaparehong produkto. Pangalawa, suriin kung ang sako ay may nakalagay ng mga sumusunod na impormasyon. Directions for use, storage and disposal, warning and precautions, guarantee analysis, product description, manufacturer at manufacturing date. Panahon at paraan ng paggamit ng abono. Ang panahon at paraan ng paggamit sa abono ay nakabatay sa sistema ng pagsasaka. Ang dami at panahon ng paggamit ng sustansya ng halaman ay naaayon sa klase ng lupa at lagay ng panahon. Iwasan ang paglagay ng abono kung masama ang panahon. Ingatan ang paggamit ng abono lalo na kung maapektuhan ang tubig. Ang kagamitan sa pag-aabono ay dapat nagtataglay ng pantay na pamamahagi. Mahalaga na maingatan itong piliin, ayusin at pangalagaan. Ang gabay na ito ay hatid sa inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa FPA website fpa.da.gov.ph o mag-email sa info.dafpa@gmail.com. Ang peke mo. Ang peke mo. Ang peke mo. Dahil sa paggamit ng pekeng pestisidyo, napeste ang pananim. Lumiit ang kita. Apektado ang kabuhayan ng pamilya. Hindi na kami gagamit ng peke. Umiwas sa pagbili ng pekeng pestisidyo. Gumamit lamang ng produktong aprobado ng Fertilizer and Pesticide Authority. And we are back, and as promised po sa inyo kanina, for our first episode, we will be discussing the functions or mandate ni Fertilizer and Pesticide Authority. And of course, it is an honor kasama ko po ngayon as our first guest na aming Season 3, ang aming Deputy Executive Director for Pesticide, Mr. Eric C. de Vinagracia. Magandang umaga po, Dep. Eric. Magandang umaga po. Ayun po. Magandang umaga po sa lahat. So yun po, Dep. Eric, para lang sa information ng mga viewers to set the standards, ano po ba yung ibig sabihin or pag naririnig natin ang Fertilizer and Pesticide Authority, ano ba ito siya? Well, ang Fertilizer Pesticide Authority, by the word itself, no. So ito yung ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa fertilizer at pesticides. In simplest term, di ba meron tayong mga gamot, no? Mga pagkain. So yung gamot at pagkain, yun yung sa Food and Drug Administration, FDA. Tayo naman, FPA, tayo naman yung sa fertilizer at pesticides. No? At ang FPA ay merong vision. Ang vision ng FPA ay
to improve the quality of life for all Filipinos through increased farm incomes, productivity, food production, using safe and appropriate fertilizer and pesticide inputs. Yung FTA po, yung legal mandate ng FTA ay assuring the agricultural sector of adequate supplies of fertilizer and pesticides at reasonable prices, rationalizing the manufacture and marketing of fertilizer, protecting the public from the risks inherent in the use of pesticides, and educating the agricultural sector in the use of these inputs. So, ibig sabihin, lahat ng fertilizer at pesticides na ginagamit dito sa Pilipinas or binibenta or ini-import ay under sa Fertilizer and Pesticides Authority. Walang sino mang magbenta, gumamit ng hindi tama at walang lisensya sa FTA. Alright, thank you po, Dep. Eric. No, so, clear naman po sa mga viewers natin kung ano ba talaga ang Fertilizer and Pesticide Authority. And of course, speaking of legal mandate po, Dep. Eric, syempre nakalagay doon may mga sections, and part doon sa sections is yung powers and functions ni Fertilizer and Pesticide Authority. So, ano ba yung mga functions ni FTA as a regulatory agency po, Dep? Napakalawak ng powers and function ng FTA, no, with regards to pesticides and fertilizer. Gusto lang dagdagan kanina na dahil ito ngang pesticides, no, ay fertilizer, hindi lang dahil delikado siya, no, that's why we really have to oversee this, but this is very related to the food production. So pag tama ang ginagamit ng mga magsasaka natin na pesticide at fertilizer, ay malaki ang posibilidad na magkakaroon sila ng magandang harvest or ano. At kaya yung powers and function ng FTA ay nag-uumpisa sa licensing of handlers. No? Sinasabi ko na pag wala kang lisensya, hindi ka pwedeng magbenta or mag-import ng fertilizer dahil isa dito ay yung import control. So, hindi ka pwedeng mag-import aside sa Bureau of Customs na license. But with regards to fertilizer and pesticides, you cannot import any product of that without a import permit from the Fertilizer and Pesticides Authority. So, yun yung dagdag. Hindi lang from Bureau of Customs. And then, pangatlo, yung ating product quality and adherence to safety. Kasi sinasabi ko nga, the product is, of course, pesticides is a lason. No? Nakakalason. So, kailangan alam ni farmer o alam ng stakeholder paano siya gamitin na hindi siya nakakasama sa health ng tao. Yun yung safety. At yung product quality is si FTA, bago i-register yung product, ay dadaan muna siya sa mga requirements, no, na mayroon tayong tinatawag na experimental use permit para mapatunayan na yung product mo ay effective doon sa target pest mo at target crop. At para magpatunayan na itong product mo ay hindi nakakasira sa environment at hindi rin nakakasira sa mga tao. So, yun yung pangalawa. Another function of FTA is the Product Stewardship Program. No? Ito yung sinasabi ko kanina na this is, since the product is with the safety aspect dahil nakakalason nga ito. So, lahat ng companies na nag-handle nito, nagla-license, ay meron tayong tinatawag na cradle-to-grave approach. Ibig sabihin, simula pa lang sa paggawa ng produkto, sa registration, sa marketing, sa using, hanggang doon sa dispose mo ng empty containers. Kasama yan doon sa Product Stewardship Program. That's one aspect. Number two, Product Stewardship Program is also the right thing to, the right way of using the pesticides and fertilizer. Kasi pag mali yung paggamit mo, yung purpose ng pesticides magiging mali din. So, ibig sabihin, pag sinabi doon sa label ng pesticides or ng fertilizer ay
example, 10 ml lang per knapsack sprayer. So, dapat 10 ml lang talaga ang gagamitin ni farmer. Hindi siya pwedeng 15 ml. Hindi siya pwedeng 5 ml. Kasi yun yung part of the product stewardship. So, that's the most important thing about it. And another function is, of course, yung product registration. And fertilizer is one. Meron din tayong pesticide product registration. Ang purpose nito, of course, to give greater assurance that the quality of each brand is maintained as the specified standards as claimed by the registrants. Alam nyo ngayon, dahil sa sobrang mahal ng fertilizer ngayon, alam natin, na maraming nagsasamantala, no? So, ito ang isang function at power ng FAA. FAA see to it that your product na kiniklaim mo ay eksakto doon sa binibenta mo. Ngayon, sabi natin, maraming off-specs fertilizer. Ang ibig ko lang sabihin, pag sinabi mong 14% ang nitrogen ng laman ng produkto mo, kailangan sa laboratory analysis, 14% talaga yun. Hindi pwedeng 12%, hindi pwedeng 10%. No? So, yun yung isa sa mga function ni FAA na to see to it that your product is within the standards. No? Para hindi maloko yung farmer. Kasi nga yung mandate nga ng FAA to protect the farmers. No? So, ang coverage ito lahat ng fertilizer, may foliar or granular, lahat ng klase, inaano ng FAA na kailangan yung what you register is what your product is. Yun yung sa fertilizer, at also again, meron din sa, of course, sa pesticide. No? Mas complicated sa pesticide product registration kasi aside sa tinatawag natin efficacy, yung sinasabi ko kanina na yung effective ba yung product mo, ay kasama dito yung safety nga ng environment. Kung nakakasira ba siya sa environment, sa farmer, at especially ngayon, very tayo sa mga residue level ng pesticides. So, yung product registration process, yun yung mga dadaanan ng registrant in order that the product to be registered. Hindi lang siya dahil effective siya, pero kailangan hindi rin siya nakakasira sa farmer at sa environment. Lalo-lalo na sa consumers. Kasi pag in-sprayan mo yung, siyempre, yung example, yung gulay ng pesticide, siyempre kinakain natin yun. So, that's isa yan sa tinitingnan ng pesticide division natin. And of course, one of the mandate is yung education, and this is one of the function is public information. No? So tayo, meron tayong conduct of trainings, no? Especially itong sa mga fertilizer and pesticide dealers and distributors, mango contractors, pesticide applicators, and fertilizer and pesticide researcher. Meron tayong kinakandak na ASD, yung Accredited Safety Dispenser sa mga dealers. Meron tayong kinakandak na ARCO, yung Accredited Responsible Care Officer if you want to be a distributor. At nagkakandak din tayo ng mango contractors training sa mga mango contractors in order for them to license. No? Gusto ko lang dagdagan kasi yung mga mango contractors kasi gumagamit din sila nung tinatawag nating mga nitrate-based fertilizer which can be used sa bomba or sa bomb. So, kaya kailangan meron silang license kasi baka magamit nila doon sa illegal explosives. No? And another function is yung tinatawag nating developmental, which includes yung fertilizer and pesticide industry coordination and support, promotion of safe and judicious use of fertilizer and pesticides, coordinations with other government agencies relative to the further development of the Philippine agriculture sector. Sabihin, tuloy-tuloy lang ang mandate ng FAA or ang function ng FAA ay tuloy-tuloy yan na we coordinate with all the stakeholders so that kung meron mang issue with regards to the fertilizer and pesticides, we can easily address to it and go with align din tayo doon sa project. So, ayan po, nakita naman natin yung powers and functions and detailed and self-explanatory naman po yung explanation. Paano ba yung powers and functions ni FAA? Lagi po nating tatandaan na in every activity that we do, dapat
tanungin muna natin, may license ba na dapat i-process? Kailangan ba natin i-register yung product? Kasi yung end in mind naman natin is of course dapat safe yung mga products na ginagamit natin. So yan po yung isa sa mga goals talaga ni FPA to ensure safety on this agricultural inputs. And of course, speaking of requirements and procedures, ipapakita ko po sa inyo, let's have a quick virtual tour muna ng ating FPA website para alam natin kahit paano kung saan makikita yung mga requirements and procedures na kailangan as guidance na din sa ating mga viewers. So all you need to do, flash on the screen, just type our official website, fpa.da.gov.ph, or you can just Google it and type Fertilizer and Pesticide Authority. And then, pag nandiyan na po kayo sa aming website, click nyo lang po yung tinatawag natin About Us, ano naman po sa pointer, and choose the Citizens Charter. Pag once na-click nyo na po yung Citizens Charter, i-click nyo lang po yung download and makikita nyo na po yung different services under our agency together with the requirements, procedures, and fees. So, sa mga forms, kasi di ba may forms tayo na nire-require. So, yung Citizens Charter, outline, summary siya ng mga requirements, procedures ng mga services ni FPA. Pag forms naman yung hahanapin natin, so, tignan lang po natin dito sa Information Resources, and then choose Downloadable Forms. And then, click nyo na, makikita nyo po yun. Marami po mga forms from fertilizer, pesticides, and laboratory services. May mga forms po sila. Hanapin nyo lang po kung ano yung form na akma sa inyo, and then just click it, fill out the form. You can save it as PDF or print it out, and yun po yung isasubmit po ninyo sa ating mga regulatory divisions. And then next naman, yung tinatawag natin Blue Book or Green Book. So yung Blue Book or Green Book, yan po yung parang Bible ni Fertilizer and Pesticide Authority. Lahat ng information na kailangan ninyo nandyan siya. So, free po yan. Pwede nyo po yung ma-download sa aming website. So, just swipe down and then makikita nyo po yung color blue for fertilizer and color green for pesticide. So, just click that one and then download. Meron na po kayong access nun. And for free po yan, wala pong bayad. So, yun po yung isa sa mga kailangan natin tandaan kasi yung goal po ni Fertilizer and Pesticide Authority, lahat ng information, data na available sa public, ilalagay na namin lahat sa website. So, konting scroll down, scroll up sa ating mga sa website and makikita nyo na po lahat ng mga information po natin. So, ayan po, sana po may natutunan po kayo sa ating quick virtual tour, and sana naintindihan niyo po kanina yung sinabi po ni Dep Eric ng powers and functions ni Fertilizer and Pesticide Authority. And we will try to entertain some of your questions later after this short break. Bakit mahalagang malaman ang tamang paggamit ng pestisidyo? Ang paggamit ng pestisidyo ay may mahalagang bahaging ginagampanan sa pagtaas ng produksyon ng agrikultura. Gayunpaman, kung hindi wasto ang paggamit, ang mga pestisidyo ay maaaring humantong sa paglaganap ng mga peste, pagkalason ng tao at hayop, kontaminasyon sa lupa, tubig at hangin na naglalagay sa panganib sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Sa pamamagitan ng gabay na ito, mabibigyang kaalaman ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, partikular na ang mga magsasaka tungkol sa mga tuntuning pangkalusugan, upang maiwasan ang anumang aksidente. Pagbili ng pestisidyo. Bilhin ng pestisidyo na angkop at ipinapayo lamang na gamitin. Huwag bumili ng may sira o depektibong sisidlan o lalagyan. Kung ibabiyahe ang pestisidyo, ilayo ito sa pagkain at mga pasahero. Tamang paggamit ng pestisidyo. Huwag gumamit ng pestisidyo nang walang sapat na kaalaman. Mahalagang basahin ang etiketa, tignan ang tagubilin at ang mga ipinapayong paraan bago gamitin. Obserbahan ang lagay ng panahon, partikular ang direksyon ng hangin. Ugaliing magbomba nang hindi pa salungat sa hangin. Hindi nire-rekomenda na gumamit o magbomba ng pestisidyo ang mga bata.
Isarado ang bahay kung may nagbobomba malapit dito. Laging hugasang mabuti ang kamay at parte ng katawan na maaaring nabahira ng pestisidyo pagkatapos gumamit o magbomba. Ihiwalay ng labahan ang mga kasuotang ginagamit sa pagtatrabaho sa bukid, lalo na ang ginagamit kapag nagbobomba ng pestisidyo. Bandian kung maaari bago tuluyang labhan. Kasuotang pamprotekta sa katawan. Gumamit ng kasuotan bilang pananggalang sa katawan katulad ng mahabang manggas, pantalon, bota, guwantes, maskara, sombrero, respirator, at iba pang pamprotektang kasuotan. Pagsukat at paghalo ng pestisidyo. Gumamit ng angkop na kagamitang panukat at panghalo. Sukatin ang pestisidyo at ibuhos agad sa tangke na may bahagyang tubig. Tandaan, laging sundin ang tamang timpla ayon sa etiketa o label. Isaradong mabuti ang mga pakete at takip ng bote ng pestisidyo pagkatapos gamitin. Ang pulbos ay dapat ihalo muna sa kaunting tubig bago tuluyang ilagay sa tangke na pambomba. Lagyan ng tubig ang tangke ayon lamang sa dami at haluing mabuti. Hugasan ang lahat ng kagamitan pagkatapos gamitin sa lugar na malayo sa tirahan, balon, daanan ng tubig at pananim. Ang mga kagamitang ginamit para sa pestisidyo ay hindi na dapat gamitin pa sa ibang bagay. Huwag hipan ang baradong tubo. Gumamit ng tamang pansundot sa bara ng nozzle. Pangunang lunas. Huwag bigyan ng anumang inuming may alkohol o gatas ang pasyenteng inaakalang nalason. Ang maling paggamot ay maaaring magpalubha pa sa kalagayan ng pasyente. Kapag nasabuyan, agad ilayo ang pasyente sa lugar na pinaggagawaan. Hugasan ng malinis na tubig ang mata na nasabuyan ng pestisidyo sa loob ng 10 minuto. Alisin ang natapunang damit at hugasan kaagad ang balat. Tumawag kaagad at ipakita sa manggagamot ang etiketa ng nakapinsala o nakalasong pestisidyo. Pagtatapon ng basyong lalagyan. Butasan o basagin ang mga basyo at ibaon sa lupa. Huwag sunugin ang mga basyong lalagyan sapagkat ang usok nito ay makakasama sa katawan kapag ito ay nalalanghap. Sa pagbabaon ng mga lalagyan o basyo, kailangan ang lalim ng hukay o pit ay 1 metro kwadrado. Lagyan ng ilalim ng 2 hanggang 3 sentimetrong apog o lime at 5 hanggang 10 sentimetrong kusot o sodas. Ito ay magsisilbing palagiang tapunan ng basyo ng pestisidyo. Ang hukay ay dapat malayo sa daluyan o kuhanan ng tubig. Paano malalaman na kalidad o hindi peke ang mabibiling pestisidyo? Upang matiyak na epektibo at hindi peke ang mabibiling pestisidyo, ang mga mamimili ay dapat siguraduhing rehistrado ang produkto ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA at bumili lamang mula sa mga dealers at distributors na lisensyado rin ng FPA. Sa pagsusuri ng mabibiling produkto, dapat ay isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, suriin ang basyo ng pestisidyo kung may nakalagay na FPA registration number at i-verify ito sa FPA website gamit ang link na inyong nakikita. Pangalawa, tignan kung nakalagay ang mga sumusunod na impormasyon sa basyo: trade name, precautions, warning o babala, symptoms, first aid, hazard symbol, directions for use, frequency and method of application, compatibility, at name of manufacturer. Ang gabay na ito ay hatid sa inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa FPA website o mag-email sa info.dafpa@gmail.com.
Ang peke mo. Ang peke mo. Ang peke mo. Dahil sa paggamit ng peking pestisidyo, napeste ang pananim. Lumiit ang kita. Apektado ang kabuhayan ng pamilya. Hindi na kami gagamit ng peke. Umiwas sa pagbili ng peking pestisidyo. Gumamit lamang ng produktong aprobado ng Fertilizer and Pesticide Authority. And we are back. So as promised po earlier, we will try to entertain as many questions. So if may mga questions po kayo, just type it in the chat box and we will try to answer those queries. And if in case naman po hindi po namin ma-entertain yung questions po natin, pwede po kayong mag-email sa aming official email address, fpacentral77@gmail.com, or pwede niyo pong i-message yung questions po ninyo sa ating official Facebook page. Don't worry po, may mga FPA officers din po kami na nakamonitor sa ating Facebook Live para they can answer your queries. So, yun po, Eric, may first question na po tayo. Okay. So, yung first question po, isa po kami cooperative. And since planting season na naman po, gusto po sana namin humingi ng subsidy from FPA. Pwede niyo po ba kaming matulungan tungkol dito? Well, as much as gusto namin mamigay ng fertilizer at pesticides, hindi talaga kasama yan sa mandate ng FPA. Tulad ng sinabi ko kanina, ang FPA po ay isang technical regulatory agency. At ang role po namin ay to regulate the fertilizer and pesticides, no? Ito yung nagbibigay kami ng registrations para magamit ninyo, mga farmers, at para mabenta ng mga stakeholders. Bibigay kami ng permits at mga licenses, no? So, hindi kasama sa mandate ng FPA yung mamimigay ng tinatawag nating ayuda, no? But the Department of Agriculture, which is the FPA is under, no, ang ating agency ay ang Department of Agriculture, which headed by, of course, our President Bongbong Marcos, our acting secretary now, ay namimigay po ng ayuda. At para malaman nyo po ito, kung saan mo po kayong munisipyo, pwede po kayong magtanong doon sa local government, kanya-kanyang local government offices ninyo. Meron po kayong tinatawag nating Municipal Agriculture Officer, no? Sila po doon yung naglilista ng mga karapat-dapat na mga kasama nating mga magsasaka na mabigyan ng mga ayuda sa fertilizer and pesticides. At meron po yan, lalong-lalo ngayon na may dumaang mga bagyo at maraming nasalamantala. May budget pong inallocate ang Department of Agriculture sa bawat munisipyo. So, magtatanong lang po kayo doon at sila na po ang mag-guide sa inyo. Alright, so clear naman po sa ating mga viewers yung tungkol doon. As much as we want, kasi nga siguro na-confuse sila kasi fertilizer and pesticide. So baka namimigay tayo ng abono at pesticidio. Unfortunately nga po, hindi po kami namimigay ng ayuda. Pero sa mga gusto or interested, coordinate lang po kayo sa Municipal Agriculture's Office or sa local government unit. Yeah. Kung ano ba yung mga requirements, procedures, paano kayo makakakuha ng subsidy program. So, ayan po. Next naman po, may another question po tayo dito, Deb. May proposal po sana kami about sa solid and liquid organic fertilizers. Ano po ba ang process ng agency para makasubmit po kami ng proposal for organic fertilizers? Oh, okay. Pag sinabi kasi natin organic fertilizer, no? Ang FPA kasi ang ating mandate ay hinahandle natin yung inorganic fertilizers. No? So, ibig sabihin, meron na kasi tayong Organic Agriculture Act of 2010, yung RA 10068, no? At ito, ang simple lang ang sinasabi dito na pag ang produkto mo ay organic, no, fertilizer or pesticides man, ang namamahala po ito na ahensya ay ang BAPS, yung Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, no? So, pag sinabing organic, doon yun sa BAPS. So, pag inorganic, dito sa FPA, sa fertilizer and pesticides ito. So, ayun po, another clarification or sasabihin na natin limitations ni FPA. Pag inorganic, automatic sa amin po yan, pero pag organic fertilizers naman yung concern. So, sa nagtanong kung saan sila makakapagsabit ng proposal nila,
pwede po kayo makipag-ugnayan sa Bureau of Agricultural and Fisheries Standards. Another question, mukhang marami-rami po tayong questions ngayon po, Dep. Next po, ano po ba yung requirements and procedures if gusto ko po mag-put up ng household or urban pesticide business? Maraming salamat po. Okay. Ito rin yun. Ito yung medyo kapareho din ng organic fertilizer and pesticide. Kasi nga, tulad ng kanina sabi ko, pag yung produkto mo, nilagyan, yung label, nilagyan mo ng organic, ibig sabihin doon yun sa box. Clear yan. No? Ngayon, ito namang household. Pag ibig sabihin, ginamit sa bahay, tulad ng pamatay lamok, pamatay sa ipis, no? Although pesticides yun, pero ginamit kasi natin sa household or sa bahay, yun naman ay sakop ng Food and Drug Administration. So, ang sa FDA, ang tinatawag natin ay yun lang agricultural pesticides, yung ginagamit sa pang-agrikultura. So, klaro yun. Pag ginagamit sa pang-agrikultura, nasa FDA po yun, Fertilizer and Pesticide Authority. Pag ginamit mo sa bahay, yung mga pesticides na yun, ay mandate ng Food and Drug Administration. So, ang licensing nun ay nandoon sa FDA at pati product registration pag ginagamit sa household. So ayan, so clear na po tayo as mentioned nga ni Dep. Eric, no? Pag urban or household pesticides yung purpose po natin, hindi po siya sakop ni FDA, under po siya kang Food and Drug Administration. So may mga policies din po si FDA tungkol doon sa household. Pero if yung purpose naman ay agricultural pesticide, syempre ito na yung mga sinasabi kanina ni Dep. Eric na may mga product registration, license to operate. Sakop po yun ng aming ahensya. So just a quick review, pag organic fertilizers, kang BAF, pag household and urban pesticides, kang FDA naman po. Alright? Next po, Dep, siguro this would be our last question po. May mga concerns dito yung mga farmers, and isa nga sa mga issues natin ngayon ay yung mga fertilizers. Nahihirapan na po kami mga magsasaka dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo. Gusto lang po namin malaman kung bakit nga ba hanggang ngayon nararamdaman pa rin po namin yung pagtaas ng presyo ng mga fertilizers. Yes. Again, unfortunately, no, yung pagtaas ng presyo ng abono, wala tayong control. Kasi ito po ay imported. Lalo na itong tinatawag nating traditional fertilizer, no? Yung kalimitang ginagamit ng mga magsasaka, yung urea, yung sulfate, yung muriate of potash, yung 1620, yung 1846, no? Yung mga traditional fertilizer. Lahat po kasi ito ay imported. Bakit imported? Kasi ito ay kalimitang byproduct ng mga merong oil producing countries, no? At pati itong mga liquid natural gas, no? LNG, no? So ibig sabihin, pag imported po, parang gasolina, kung magkano yung presyo na dumating sa atin, yun din po yung presyo na basis para magbenta. So a very good example, before pandemic, ang presyo ng urea ay nasa 850 pesos lang po per bag, no? 50 kilogram bag. Pero after the pandemic, I think early this year, umabot po siya ng 3,000, as high as 3,000 per bag. So bakit? Kasi during that time, ang importation natin noon ay nasa mga $200 per metric ton. Ngayon, umabot ng $700 metric ton. So, ibig sabihin from $200 to $700. So, napakalaki ng agwat. Kaya ang mahal ng abono ngayon. So, parang simple lang. Siyempre, pag binili mo yung imported na produkto ng 100 pesos, hindi mo naman pwedeng ibenta yan ng 50. So, kailangan mong, siyempre, papatong ng siguro mga distributor, mga dealers, meron yan silang konting profit. But again, ang ibig kong sabihin, kung binili mo siya ng 50 pesos, so maaari mo siyang ibenta ng 60, di ba? Pero pag binili mo ng 100, hindi mo na siya pwedeng ibenta ng 60, of course. No? So, yun lang ang logic nun. Pangalawa, dahil tumaas din yung gasolina,
alam naman natin yung abono ay very logistic. Ibig sabihin, para dumating yan sa atin, sasakyan ng barko. Eh yung barko, gumagamit ng gasoline or ng diesel. Pagdating yan sa pier, kakarga yan sa truck. Eh yung truck, gagamit rin ng diesel. So, ibig sabihin, yung cost ng delivery ay tumaas din. So, definitely, tataas din yung naging triple. No? Hindi lang yung price ng product itself, but yung shipping cost, sabi ng ating mga importers, nag-double pa. No? Ibig sabihin, kung dati ay $100, ay naging $200. Nag-double siya. So, yun yung pangalawang factor. Pangatlo, tumaas pa rin yung law of supply and demand. Ibig sabihin, tumaas yung demand dun sa ibang country. Dahil tumaas yung demand nila, so nagiging limited supply. So alam naman natin, pag limited ang supply, tataas din yung presyo. So, yun yung unfortunate scenario natin. Kaya yung Department of Agriculture, para matulungan yung mga magsasaka, ay nagbibigay po ng subsidy para mabawas-bawasan naman yung cost ng farmer doon sa fertilizer component. So ayan po, unfortunately, as much as we want to entertain your questions, kaya lang kapos na po kami sa oras. Pero huwag po kayong mag-alala, we will try to answer your questions. We'll get back to you through email or sa ating Facebook page. So don't worry po, susubukan po namin sagutin lahat ng mga katanungan. And of course, Eric, pang-closing lang, may final message ka po ba para sa ating mga viewers? Yes, sige. Una-una, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay dito sa ating episode. No? Sinisiga po ng Fertilizer and Pesticide Authority para maipabot yung aming mandate with regards sa fertilizer and pesticides. At gusto ko lang pong dagdagan na tulad ng kanina sa question na tayo ba'y namimigay, hindi po kami namimigay ng abono. Pero ang FTA po, pag meron po kayong problema with regards sa fertilizer at pesticides, ay maaari po kayong magsumbong sa ating ahensya. At pwede nyo pong puntahan ang ating mga provincial officers, yung ating regional offices sa FTA. Kung hindi nyo po alam, pwede nyo po yung tanungin doon sa mga dealer, no? Sa tindahan kung saan kayo bumili ng abono at pestisidyo. Tanungin nyo saan ba yung opisina ng FA dito, sino ba yung in charge. Dahil sigurado ko, alam na alam po nila yan. Dahil yung mga dealer po natin ay hindi rin pwedeng magbenta kung walang lisensya na binibigay ng ating mga provincial officers. So, sabihin, pag meron kayong reklamo, pag naloko kayo, kunwari yung abono nyo, imbis na 50 kilos, 48 kilos lang, nung nalaman nyo, dyan po kami pwedeng tumulong sa inyo para maprotektahan kayo. Pwede po kayong magsumbong dyan sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. Ang peke mo. Ang peke mo. Ang peke mo. Dahil sa paggamit ng peking pestisidyo, napeste ang pananim. Lumiit ang kita. Apektado ang kabuhayan ng pamilya. Hindi na kami gagamit ng peke. Umiwas sa pagbili ng peking pestisidyo. Gumamit lamang ng produktong aprobado ng Fertilizer and Pesticide Authority. Hallelujah! Ayan po. So maraming salamat po sa aming viewers na nakatantabay sa amin for our first episode. Sana po may natutunan po kayo sa mandate ng Fertilizer and Pesticide Authority and yung mga limitations. Muli po, maraming salamat. And of course, for next week, as promised, our topic will be divided into two parts. First one is the trends in fertilizer prices. Next week, Thursday, 10 a.m., while balanced fertilization strategy will be discussed next week, Friday, 10 a.m. pa rin po dito sa ating Facebook page. So if you're free, please join us again for next week's episode. And of course, para sa ating evaluation, flash on the screen is yung QR code. So if hindi nyo po ma-access yung QR code, pwede nyo din po i-click yung evaluation link na nasa ating chat box. So this is an evaluation na kailangan po namin para at least sa side naman po namin dito sa FTA, lalong-lalo na sa information unit, alam namin kung ano yung kailangan pang i-improve sa ating episode. So please, just scan the QR code or click the link and answer the evaluation form. Yung mga nakakasagot lang po ng ating evaluation form, sila lang po yung makakatanggap na ating e-certificate na ipapadala namin through email.
So, tandaan niyo po na magpo-close po ang aming evaluation after 30 minutes. So, if free po kayo ngayon, scan niyo na po ang QR code or i-click niyo po yung link na nasa ating chat box. Muli po, maraming salamat and I will see you all next episode next week Thursday, 10 a.m. dito pa rin po sa ating Facebook page. Maraming salamat and enjoy your lunch po.